Eto, hindi yun nakalusot itong si Sara Duterte dahil huling-huli ho dito sa kanyang bagong modus na pagpanggap at kung paano manloko ng taong bayan para makalusot sa kanyang kaso. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, talagang desperado na itong si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit, mga mahal kong taga-subaybay? Sara Duterte nagpapanggap na isang banal na tao at may utos nga sa atin. Inuutusan na taong bayan na kailangang gawin natin ito para maligtas sa anumang kasalanan katulad ng ginagawa niya. Nagbabanal-banalan ho. Banal na aso, santang kabayo, natatawa ako. Iyan ho ang galawan ni Sara Duterte. Gamit ang Panginoon Diyos at nabanggit na din niya dito itong anumang paraan ng pananampalataya ay ginagawa niya para na sa ganun ho ay alang-alang sa ating Republika ng Pilipinas. Datapwat, niloloko niya ho ang kanyang sarili? O bakit ko sinasabing niloloko niya? Magaling sa salita para makapambudol, but kulang ho sa gawa. Maging set an example ka muna, Sara Duterte, para na sa ganon ay paniwalaan ka ng taong bayan. Sa pagkatao mo ngayon, kahit magpaiyak-iyak ka, magpagulong-gulong ka, o anuman ang iyong gawin, sarili lang o sarili mo lang ang maniniwala sa iyo at iyong mga tagasunod na dati pa. Ba't kaming matitino taong bayan na nasa katinoon pa, nasa tamang pag-iisip, ay hindi ka paniniwalaan? Mantakin niyo, hindi na ito nahiya sa mga sinasabi at mga galawan itong si Sara Duterte gamit ang Panginoon Diyos para magpanggap na siya ay banal at nagbabanal-banalan. Subalit wala naman ho maniwala sa kanya para patuloy na makapambudol, dahil yan ho ay matagal na lang ginagawa kung paano mambudol ng kapwa. Mga kaibigan, ngayon ho ay nako, yung sarili niya lang ang maniniwala sa kanya. Niloloko lang nito ang kanyang sarili. Gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, itong galawan na pagpapanggap ni Sara Duterte na gamit ang Panginoon Diyos, na inuutusan din ang taong bayan at ginagamit din ang taong bayan. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa lahat ho nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po sa like ng video na ito. Heto, pakinggan nyo po. Ito po ay pwede tayong tumawa, pwede tayong magbigay ng anumang reaksyon, dahil ito naman ay may kasamang ika nga po ay hindi magandang galawan ni Sara Duterte, na gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo na pagpapanggap na isang banal santong kabayo. Ito. Sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, ang ina mo ka, pag-aayuno, utang ina mo ka, at pagbubukas ng ating puso, utang ina ninyo ngayong Semana Santa. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pasensya na po mga kaibigan, alam kong yung ibang video na nakahalo po na yan, naririnig nyo ay noong mga nakaraan pa yan, ilang buwan na nakakaraan. But yung itong nagpapanggap siya gamit ang Panginoon Diyos na inuutosan tayo na dapat gawin ay lumalim ang pananampalataya, laging isa-isip
sa puso ay ang Panginoon Diyos para hindi gumawa ng mga masasama. O bakit? Anong ginagawa mo sa Radyo Tarte? Kung totoo yan sinasabi mo, dapat maging an example ka muna o maging huwarang ka. Dapat ikaw ang unang gumagawa niyan at nagpapakita sa taong bayan na sa anumang unos hindi dapat kalakip ang katulad ng ginagawa mo. May kasama ka pang pagkitil ng buhay dito sa mahal na Pangulo at iba pang nabanggit na pangalan at nandyan yung pagmumura mo. Ay kung kumapit ka sa Panginoon Diyos katulad ng sinasabi mo na anumang unos dapat kumapit sa Panginoon Diyos, dapat hindi mo nagawa yan. Ganyan ba ang malapit sa Panginoon? Nakalukuhan, kagaguhan, katarantaduhan ang mga pinagsasabi mo? May mapupurot ba sa yung aral na maganda sa mga sinasabi mo? Tapos ngayon, magpapalabas ka ng mga statement nung Holy Week na nagpapanggap ka na isang banal, nagpapanggap ka na malapit sa Panginoon Diyos? Mahiya ka naman sa sarili mo. Niluloko mo na yung sarili. Dapat gawin mo muna sa sarili mo. Nandiyan ang matibay na ebidensya yung hindi mo magandang gawain, ganyan ba ang malapit sa Panginoon? Ganyan ba ang ginagamit ang Panginoon? Ganyan ba ang patuloy na kumakapit sa Panginoon? Na nagbabanta ka, nagmumura, lahat ng masasama ng salita ay lumalabas sa iyong bunganga? Lokohin mo ang lilang mo, sarili mo. Niluloko mo lang ang sarili mo. Lalo ka lang magkakasala sa Radyo Tarte. Ito po. Joke, manalig tayo. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Magkaisa tayo. Ang ina ninyong lahat. Malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God save the Philippines. No joke. Yan mga kaibigan, yan si Sara Duterte na ibinahagi ko po sa inyo. Kayo na po ang magsabi. Kayo na po ang umusga. Sabi pa nga sa uli, God save the Philippines. Lakas makabudol nito, no? Kung hindi ho alam at subaybay ang tunay na pagkatao nitong si Sara Duterte, makakabudol ho ito. Maraming maniniwala. Ngayon ho, ay kilalang kilala na ang kanyang pagkatao na wala hong bearing ang kanyang mga sinasabi. Ay wala hong maniniwala ho na dito. Kahit gamitin niya ang Panginoon, wala hong maniniwala dito. Kahit ito ay magmadre pa, hindi na qualified ito sa madre naman Kaya lang, kung isang halimbawa lang, kung ito ay magmadre para lang mapaniwala ang taong bayan, wala din pong maniniwala dito. Dahil alam na ang kalukuhan na pinagagagawa nito. Damage well done. At ang taktika nila po ngayon ay gumawa ng mga estratehiya, gumamit ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagkukunwari. Nagbabait-baitan, nagbabanal-banalan. Ang dami kalukuhan ng kampo nito na ginawa. Lumalabas sa masusing investigasyon at mga dalubhasa, mga fake account karamihan. Mayroon lang pong ilan lehitimo. Fake account ang ginagamit, pinapakalat, binubos nitong si Sara Duterte para ipagtanggol siya at itong si Digong Duterte. Kinulang tayo sa oras dahil mayroon pa sana akong isisiwalat tungkol dito sa rating ng mga survey. Wala na po tayong oras, bigyan po natin ng part 2. Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, huling-huli itong si Sara Duterte na nagpapanggap na isang banal, subalit wala naman sa kanyang pagtatao, ginagawa niya para makapambudol na bisto. Bye-bye. Palapakan.